Breaking news! Well done, Mr. President. Mas legit pa to kaysa sa sikat na araw. Pangulong Bongbong Marcos. Viral ngayon matapos gulatin ang lahat sa kanyang matinding pasabog ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Inilabas lang naman ni PBBM ang kanyang pangmalakasang regalo sa taong bayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasakang Pilipino. Hindi na talaga ito mga ipagkakaila dahil madami na ang testigo at resibo sa mga pinaggagawa ng ating mahal na Pangulo. Si PBBM lang pala ang susi para maisakatuparan ang lahat ng hiling ng taong bayan. Partida pa to mga kababayan dahil sunod-sunod ang problema ng bansa ang hinaharap natin pero hindi isinasantabi ni PBBM ang ating mga kailangan sa pang-araw-araw. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, ang pamahalaang Marcos ay nagpakawala ng 148 units na bagong binili ng mga heavy equipments tulad ng excavator na nagkakahalaga lang naman ng humigit kumulang 782 million pesos sa ilalim ng National Irrigation Administration. Ang pamahalaan ay gumagastos ng humigit kumulang 100 billion pesos sa susunod na taon para sa ikatlong yugto ng refleeting program ng National Irrigation Administration. Ang programa sa buong bansa ay naglalayon na mapabuti ang sektor ng agrikultura at makamit ang seguridad ng pagkain sa Pilipinas. Ibinalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalawang tranche ng kagamitan sa ilalim ng National Irrigation Administration 3-year refleeting program na natanto ang pangako ng administrasyon na gawing functional at epektibo ang mga sistema ng irigasyon sa Pilipinas. Ang ikalawang tranche ay binubuo ng 148 na bagong binili na heavy equipment na nagkakahalaga ng 782 million pesos. Noong 2023, ang unang tranche ng kagamitan na mayroong 141 unit ng excavator na nagkakahalaga ng humigit kumulang 776 million pesos ay nakinabang ang 17 National Irrigation Administration Regional Offices. Sinabi ni PBBM na ang pamamahagi ng mga kagamitan ay higit pa sa pagkakaloob ng mga bagong makinarya dahil binibigyang kapangyarihan din nito ang mga tanggapan ng rehiyon ng NIA, ang mga asosasyon ng mga irrigators at ang mga magsasaka upang matiyak ang pagpapanatili ng mga sistema ng patubig sa bansa. Nilalayon din nito na maiwasan ang mga pagkalugi at isulong ang mas mahusay na paggamit ng mga mapagkukunan ng tubig na magbubunga sa mga mas mahusay at mas marami pang pananim. Sa pamamagitan ng refleeting program, sinabi ni Pangulong Marcos na maaaring agad na maisagawa ang pagkukumpuni at pagpapatayo ng mas marami pang pasilidad ng irigasyon na nasira ng mga natural na kalamidad tulad ng Bagyong Karina at Bokchoy. Sa pamamagitan ng nasabing makinarya at kagamitan na nag-optimize sa mga sistema ng patubig, ang National Irrigation Administration ay nakapagbigay ng mga serbisyo sa humigit sa kalahati na national irrigation systems at communal irrigation systems sa bansa. Sa kasalukuyan, ang National Irrigation Administration ay mayroon ng 257 na national irrigation systems at 8,802 naman na communal irrigation system sa bansa. Sinabi ni PBBM na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mga solusyon na gumagana para sa ating mga magsasaka. Sinabi din niya na mananatiling matatag ang pagsisikap ng pamahalaan na gumamit pa ng mga teknolohiya upang matugunan ang mga pangangailangan sa mga irigasyon sa buong bansa. And at this point, may we request the President to lead our turnover ceremony together with Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. and NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen. Representing the beneficiaries from Luzon, here to accept the keys for the various equipment is Regional Manager Josephine Salazar of NIA Region 3.
Thank you very much. Moving on, representing the beneficiaries from Visayas, here to accept the key for the various equipment is Regional Manager Jonel Boras of NIA Region 6. Thank you very much. Now, representing the beneficiaries from Mindanao, here to accept the key for the various equipment is Regional Manager Diosdado Rosales of NIA Region 12. Thank you, Mr. President, and congratulations to all our beneficiaries. Now we have Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa iyong pagpakilala. Please magsiupo po tayo. Nandito rin po the House Speaker who was instrumental in making sure that the budget was restored so that we are able to do this. At napakahalaga nito. At pasalamat tayo sa ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Andito rin, siyempre, kailangan natin batiin ang ating NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Andito rin po ang ating Pampanga Governor, Governor Delta is also here. And together with the Vice Governor, Vice Governor Nana Baby Pineda, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga, Mayor Redencio Gonzalez, and of course, ang talagang pinuntahan natin dito at kayo talaga ang magiging aming inaasahan na tutulong at gagamitin lahat itong mga gamit na ito at gagamitin para mas pagandahin ang ating irigasyon, ang ating patubig sa buong Pilipinas, ang ating mga Irrigators Association at ang ating Farmers Beneficiaries. My fellow workers in government, and of course, our partners in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Today, we witnessed the turnover of the second tranche of the operations and maintenance equipment under the National Irrigation Administration 3-year refleeting program. Itong programang ito, this is a realization of our commitment to the efficient and effective functioning of our irrigation systems. This goes beyond the provisions of just the provisions of new machinery. It also empowers our NIA regional offices, the irrigators associations, our farmer beneficiaries to ensure the sustainability of our irrigation systems to avoid losses and to promote more efficient use of water resources that will in turn produce better and more crops. Last December 2023, we distributed 141 units of excavators amounting to an estimated 776 million pesos. That was the first tranche, turned over to the 17 NIA regional offices. Now, these equipments are now being used for the rehabilitation, preventive maintenance, and repair of irrigation facilities. Today, we distribute 148 units of heavy equipment such as excavators, dump trucks, tractors with trailers to the NIA regional offices around the country. By 2025, we will roll out the third tranche of equipment amounting to around 1 billion pesos. This investment in our irrigation infrastructure attests to our unwavering commitment to supporting the backbone of our economy,
the agricultural sector. Through our refleeting program, we can instantly repair and build more irrigation facilities that were damaged by natural calamities, stand strong against the challenges of shifting climate change. It is more important now as many parts of the country are still recovering from the onslaught of Typhoon Karina and Buchoy. Of course, the provision of these machineries is just one of the NIA's efforts to ensure food security. Its bigger role is in the provision of water for crops through the construction and repair of irrigation facilities. With these machines and with this equipment to optimize our irrigation systems, the NIA has provided services to more than half of our national irrigation systems and communal irrigation systems. In areas where dam construction is not feasible or where there is a need to pump water to irrigate farmlands, the NIA has provided renewable energy-driven irrigation systems. We will not stop to find solutions that work for our farmers. We remain steadfast in our efforts to employ sustainable technologies to meet our irrigation needs. Sa ating mga magsasaka, saksi tayo ngayon sa isang bagong yugto sa pagsulong ng irigasyon at agrikultura sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ating pinapalawig ang mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka at sa patubig. Pinapalakas ang ugnayan sa pagitan ng ating mga magsasaka at ng pamahalaan. At binibigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap at adhikain. Bilang kapalit, sana po ay patuloy po kayong magpupursigi upang paundarin ang inyong mga sakahan at nang sa gayon ay magbunga ng masaganang ani ang inyong mga pagsisikap. Tunay nga po na basta sama-sama, mapapatagumpay natin ang kahit anumang pagsubok. Sa ating pagkakaisa, lalo pa sa ating pagpapalakas ng sektor ng agrikultura para sa kinabukasan ng ating bansa. Nais ko rin na malaman ninyo ang kailanman. Hindi po namin kayo pababayaan. Habang pinauunlad at ginagawa nating moderno ang sektor ng agrikultura, hindi natin kinakalimutan at iiwanan ang bawat magsasakang Pilipino. Patuloy po tayong naghahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang gawaing pagsasaka at mapataas ang inyong ani at ang inyong kita. Kaya tayo po ay magtulungan upang makamit ang isang maunlad at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President.